Hello viewers, so I already actually boiled this tenga. I have isaw and pork. So there's only the three ingredients. I already boiled them up, and then pagkitas ko silang pakuluan, tinamplahan ko na yung actually ng patis, hindi ko na pakita sa video. And then pag malambot na siya, kasi actually ginawa ko dyan is hiniwalay ko yung mga baboy beforehand. Nilagay ko sila sa pressure cooker. So, nilagay ko sila for like, sa Instapat for like 30 minutes. And then after 30 minutes, ginasa ko na sila dito. So, ngayon, pagkas kong gisahin, palambutin, nilagyan ko actually ng patis. And then after ng patis, just a little bit, para lang magkaroon siya ng lasa. Nilagay ko na yung dugo, dahan-dahan. Oh, you know what? Actually, nilagyan ko rin siya ng suka. Nilagyan ko siya muna ng suka bago ko nilagay yung dugo. Kasi ang purpose nun is para lutuin na niya yung suka bago sa dugo para hindi siya malangsa. So, lagyan niya sibuyas, bawang. Tapos, pagkatas niyo halu-haluin. Ngayon, timplahan niyo ulit kung gusto kailangan niyo ng broth cubes. Optional yun. Pero, pwede mo na siyang lagyan again ng suka. So, actually, yung ginawa ko dito, nilagyan ko ng suka before ko ihalo yung dugo. Tapos, nilagyan ko siya ng suka ulit dahil gusto ko dagdagan siya ng asim para matanggal yung lasa, tsaka magkaroon siya ng balancing lasa. So ngayon, ang technique pala dito, pag nilagyan mo siya ng 2 beses ng suka, before and after, lalabnaw siya. Pero kung sinuka mo, tapos nilagay mo yung dugo, lalapot siya. Kaya nakita mo rito, malabnaw siya. Pero yung before niya na video, actually, malapot siya. Nilagyan ko lang siya ulit ng suka 2 beses.